Ano nga ba ang tamang sagot sa tanong na ito? Under the hidden curriculum, which action indirectly teaches values to learners? A. Writing objectives on the board. B. Discussing classroom rules explicitly. C. Modeling fairness when resolving conflicts. Letter D. Giving a test aligned with MELCs. Okay, so bago natin yan makuha yung sagot dyan, kailangan natin balikan ng curriculum at types of curriculum. So, balikan natin muna siya. Ano nga ba, bago muna natin i-discuss ang 7 types, ano ang curriculum? Kasi meron pong tanong nito sa board. Ano daw? What is curriculum? Alin daw na definition ang curriculum? Ang curriculum po, tatandaan na ang curriculum ay ang sum total of all the learning experiences in the teaching and learning process, okay? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa loob at labas ng classroom ay parte po ng curriculum. Kaya nga po siya ang curriculum, ang sum total of all the learning experiences ng bata in the teaching and learning process. Lagi pong tatandaan nyo na yung definition ng curriculum. Okay, isa-isahin natin yung 7 types of curriculum. Kung mapapansin nyo, yung 7 types ng curriculum ay naka-top down. Anong ibig sabihin? Naka-top down progression. Anong ibig sabihin nito? Simula sa taas, kabaliktaran po ng bottom up, na simula sa grassroots pataas, ang curriculum types po ay naka-arrange na simula sa taas, pababa po sa classroom. Okay? Unang-una dyan, ang recommended. Ang recommended ay galing po sa mga expert. Ang recommended curriculum ay sinuggest ng mga expert, ng mga curricularists, ng mga tagagawa ng batas. Sinasuggest nila yon para may ma-follow. Okay? Tatandaan lang sa recommended, galing po sa labas at ito ay sinuggest at recommended ng mga experts. Kaya po recommended curriculum. Okay, pagkatapos naman ng matapos na mag-recommend, kunyari sa DepEd nakapag-recommend na, anong mangyayari? Yung lahat ng ni-recommend na yon, kailangan magkaroon ng isang guidelines or mga policies. So, yung lahat ng guidelines at policies na yon na kailangang sundin ng mga teachers ay nilalagay sa mga official documents. O kaya pwede din ng mga curriculum guides o kaya yung MELCs, CGs. Yon, nilalagay yon, mga references na pwedeng maging guide ng mga teachers. Ang tawag po doon ay ang written curriculum. Tatandaan, after ma-suggest ng mga experts sa labas, okay, papasok na yon sa DepEd, magiging written curriculum na yon ha. Okay? So, official documents na yon. After nun, syempre, sa pagtuturo, kailangan mo ng mga technologies. Hindi lang po technologies ang ibig sabihin ng supported curriculum. Ang supported curriculum siya, yun po yung makakatulong sa teacher sa pag-implement ng lahat ng nakalagay na policies and procedures doon po sa documents na binigay ng DepEd. Okay? So, ano ba yung mga keywords na kailangan nyo dito? Laboratory, facilities, mga technology na iba na pwedeng makatulong sa mga teachers sa pagtuturo. Okay? Yun po yung supported. Ang sunod po dito, after ng supported, ay ang taught at learned. Okay? Ito po ay ang teacher at ang estudyante. Sa thought curriculum po, tatandaan nyo sa teachers, ito po yung mismong tinuturo ng teacher. Intentionally na tinuturo sa loob ng classroom. Thought curriculum, kaya madali siyang maalala kasi thought, tinuturo. Okay? Sa learned naman, ito naman ang tatandaan nyo, mga keyword dito. Siyempre, natututunan ng bata. Pero, tatandaan nyo dito, yung mga intended learning outcomes. Okay? So, yung inaasahan na dapat matutunan ng bata, dapat makuha nyo yon. Kaya nga, yung mga objectives natin na sinet natin sa lesson plan. So, dapat matutuhan yun ng bata. Nandito po yun makukuha. Learned. Okay? That's the learned curriculum. Ano naman yung assessed? Okay? Ang assessed curriculum, syempre, hindi natin makikita kung may natutuhan ng bata. Kung natuto ang bata. Kung hindi natin i-assess. Okay? Kung yung objectives natin na fulfill natin. Okay? Sa assessment, paano nakukuha yung assessment? Sa quizzes, sa mga exams, sa test, performance, mga performance
na ginagawa ng mga bata. Okay? So, dito yun makukuha sa assessed curriculum. Yun po yung assessed curriculum. Pagkatapos na maturo at may matutuhan ang bata, so, magkakaroon ng assessment. Yun po yung assessment. Assessed curriculum. Okay? After naman, kahit na sabihin natin na nagtuturo ng maayos ang teachers, nagtuturo kayo ng maayos, tapos may natututunan din ng bata, may mga bagay na pwedeng matutuhan ng bata na pwedeng hindi nyo tinuro, pero nakikita niya. Okay? Ang tawag po doon ay, yun po yung tinatawag na hidden curriculum. Yun yung mga unintended. Kung yung learned curriculum o yung mga intended na dapat makuha ng bata sa'yo bilang teacher, yung hidden, yung mga unintended, yung unintentional na hindi mo naman dapat siya, hindi naman nakasulat or recommended, wala naman sa written curriculum, pero na impart mo sa mga bata. Ano bang mga example nito? Mga behaviors, values, attitude. Yun po yung hidden curriculum. Okay? Okay, hopefully na intindihan nyo because this is just a refresher regarding the types of curriculum. Okay, balikan natin yung question. Under the hidden curriculum, which action and directly teaches values to learners? Ang mga clue words natin dito ay hidden curriculum. Ang hinahanap, hidden daw, na nagti-teach ng values. Okay. Ang writing objectives on the board ba nagtuturo ng values? Hindi. Ano dapat siya? Pwedeng written, kasi pwedeng galing siya sa CG, at pwede din na thought, kasi pwede din na ikaw yung gumawa ng objectives. Kaya hindi po siya hidden curriculum. Ang letter B naman, discussing classroom rules explicitly. Okay, ang word na explicitly. Ibig sabihin, tinuturo mismo ng teachers. Ano yung tinuturo mismo ng teachers? Thought. That is thought curriculum. Kaya hindi po yan. Ang letter D naman, giving a test aligned with MELCs o most essential learning competencies. Okay? Ang keyword natin dyan ay test. Ano ang nagtetest? Anong klaseng curriculum? Assessed curriculum. Kaya hindi po yan. Ang tama po kayo, ang values dyan ay letter C. Okay? Dahil sa word na fairness din. Nagmo-model daw yung teacher kapag merong conflict. Nagmo-model, pinapakita ng teacher kung paano maging fair sa mga bata. Hindi naman yun tinuturo na, okay class, ganito dapat maging fair. Okay? Hindi naman ini-explicitly sinasabi yon ng teacher. Minobodel niya lang. At natututunan yun ng mga bata. Okay? Kaya, ang tamang sagot po dito ay letter C. Okay, may mga bonus questions tayo. May extra questions tayo regarding types of curriculum just to assess kung nagets nyo yung types of curriculum. Dito, a teacher follows the curriculum guides, uses textbooks, and laboratories provided by the school, and gives quarterly assessments. Which curriculum type is not explicitly shown in this scenario? Okay, marami tayong mga clue dito. Ang keywords natin ay merong CG. Okay? Meron daw CG, laboratories, at quarterly assessment. Ano ba ang mga klaseng yan? Ang CG ba? Ano ang CG? Nasa written curriculum. Ibig sabihin, hindi na siya kasi ang hinihingi, not. Okay? Not. Sa mga mabilis pong magbasa, o kaya tawag dyan sa mga The Flash, kung tawagin. Okay? Tatandaan na wag pong iiwasan kung ano ang hinihingi ng question. Dahil ang hinihingi ng question ay not explicitly shown, yun po yung hahanapin natin, yung hindi daw pinapakita. Okay? Yung hindi pinapakita, hindi raw pinapakita doon sa scenario. Dahil ang CG ay written curriculum, malamang hindi na po siya. Ano naman yung laboratory? Sinabi kanina yung laboratory ay supported curriculum. Okay?
Kaya hindi din siya laboratory, facilities, at iba pang mga technologies. Quarterly assessment. Ano ang quarterly assessment? Nag-e-exam per quarter. So, nag-e-exam, that's assessed. Kasi may assessment. That's assessed curriculum. Tama po kayo. Ang tamang sagot dito ay hidden curriculum. Bakit? Wala namang mention dyan sa question na kailangan daw may natutuhan ng bata regarding values, behaviors, at attitude. Wala naman dyan. Okay, wala namang unintended na tinuro yung teacher. Kaya ang tamang sagot dyan ay hidden curriculum pa rin. Okay, next question tayo. Which type of curriculum refers to the intended learning experiences written in official documents such as MELCs and curriculum guides? Alin nga ba dyan? Okay, hanapin muna natin yung clue. Okay, dalawa ang clue. Intended learning experiences. Okay, hindi magkaiba po yung intended learning outcome sa baka okay, sinabi ni sir yung ILO daw. Okay, kanina. Okay, that's the learned curriculum. Pero ano ba? Written and official documents. Sinabi ko po kanina regarding official documents. Tapos nag-mention pa siya ng MELCs at CG. Alin ba dyan ang may mga official document? Tama po kayo, written curriculum. Written curriculum po ang tamang sagot dyan. Next, last one po tayo. A school strictly follows the MELCs, but the teachers modify activities and delivery style depending on class performance. Which two curriculum types are simultaneously seen in this scenario? Kasi pwede naman talagang mag-overlap yung dalawang curriculum types. Kasi pwedeng magsama. Pwede naman talaga yon. Okay? So, alin nga ba dyan yung dalawa daw na pwedeng makita dito? Nagpa-follow daw yung teacher, yung MELCs. Ano yung MELCs? That's a written. Okay, tanggalin na natin yung walang written. Okay, letter C at letter D, tatanggalin na lang natin. Dalawa na lang yung pagpipilian natin. At least 50% na yung chance mo. Yung probability na tama yung sagot mo. Follow the MELCs. But the teachers modify activities. Okay? Depending on class performance. Okay, ang pagpipilian lang natin ay hidden at taught. Meron ba dyang mention ng behavior, values, at attitude? Wala naman. So, hindi po hidden. Kasi, yung teacher mismo, that's the teacher factor, na siya mismo nagtuturo, minomodify niya sa mismong klase. Okay? So, that's thought. Tama po. Written and thought. Okay? Hopefully, na-master nyo na ang types of curriculum at ang definition ng curriculum dahil po paborito po ito ng board. Okay? I hope marami kayong natutuhan ngayon. Ako ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali. Basta wag lang pa ulit-ulit na magkakamali. Yan lang po. Salamat!